Iginiit ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur, Rep. Danzia Alonto Adyong, ang kahalagahan na mahanap sina Marian Rivera at Chel Diokno na tumanggap ng confidential fund mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Adyong na makakatulong ang Philippine Statistics Authority, PSA, at National Bureau of Investigation, NBI, upang matukoy kung totoong individual ang tumanggap ng confidential fund na nakasulat sa acknowledgement receipt na isinumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit, COA, upang patunayan ang naging paggamit ng pondo. So apparently, two individuals who coincidentally have the same names with a celebrity and a renowned lawyer who is now to become part of the 20th Congress, sabi ni Adyong. Which to my mind medyo nakakatawa dahil mukhang ang pangalan naman Chel ay hindi sa common. And then lagyan mo pa ng apelido na Diokno, mukhang hindi rin siya common. At yung Marian Rivera, posibleng may Marian Rivera dyan kasi, with due respect naman kaya sa batikang actress, Marian naman is talagang common naman na name yan. And even the last name, the family name Rivera, is very common Filipino surname. Dagdag pa nito. Sinabi ni Adyong na maraming acknowledgement receipts na isinumite ng OVP at Department of Education, DepEd, ang hindi na isama sa investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. In fact, just a portion of the acknowledgement receipts were at that time available to the good government that we were able to see yung discrepancies, no, sabi ni Adyong. As to the new revelations, kaya nga namin hiningi yung assistance ng PSA at NBI kasi marami pang acknowledgement receipts at that time na hindi pa natin na nakikita. Dagdag pa nito. Inamin ni Adyong na hindi na nito narepaso ang acknowledgement receipts na may pangalan ni Rivera at Diokno. So hindi pa namin inabot yan. In fact, ako nga kagabi nakita kung ay mga reports that apparently they are to individual recipient informant. I don't know kung informant ito sila kasi sa prosecution team na ito, sabi ng Solon. I'm not a member of the prosecution team. I don't know kung ito bang mga acknowledgement receipts but I presume that they are informants. Kasi yun naman ginamitan nung acknowledgement receipts, confidential funds. Dagdag pa nito. Kasama sa impeachment case na inihain ng Kamara de Representantes laban kay Duterte ang irregularidad sa paggamit ng confidential funds. Umabot sa kabuuang P612.5 milyong confidential fund ang nagastos ni Duterte mula Disyembre 2022 hanggang September 2023. Kanyang kasong kinakaharap na crimes against humanity na makikipag-ugnayan nito sa Secretary John Vicrimulya, criminal kinikilala ng gobyerno ang pagkakapanalo ang panunumpa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang halal na nag-aaralan ng Davao City. Ang posibilidad ito ay nakapiit doon sa dahig konsul kaugnay ng kanyang kasong kinakaharap na crimes against humanity. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya, kinikilala ng gobyerno ang pagkakapanalo ni Mayor-elect Duterte sa midterm elections at pinag-aaralan na ang posibilidad na isang konsul ang ipadala mula doon sa the Netherlands kung saan ay didiretso dyan sa piitan ng International Criminal Court upang asistihan ang dating presidente sa kanyang panunumpa. Batay nga sa data ng Commission on Elections, nakakuha si Duterte ng mahigit 600,000 boto, laban naman sa 80,000 lamang na boto ng kanyang katunggali na si Carlo Alexi Nograles. Sa naging tagumpay nito, muling naipagpatuloy o may pagpapatuloy ng pamilya Duterte ang kanilang pananatili sa kapangyarihan sa naturang syudad. Mahigit 3 dekadang pamamayagpag na ang nabibilang para sa panig o pamilya ng mga Duterte. Dahil hindi makakadalo si Duterte sa Davao, ang kanyang anak na si Sebastian Baste Duterte ang tatayong
alkalde ng naturang syudad, bagamat siya ay nanalo bilang vice-alkalde ng lungsod at pansamantala lamang umano ito bilang isang acting mayor. Ipiniliwanag na Remulla na limitado ang kapangyarihan ng isang acting mayor at hindi siya maaaring magtalaga o kaya ay makapagtanggal ng mga tauhan maliban na kung lagpas na sa 30 araw ang hindi pagganap sa tungkulin ng alkalde. Samantala, hinihintay pa ng Department of Interior and Local Government ang tugon ng International Criminal Court sa hirit nitong payagan ang panunumpa ni Duterte sa piitan kung saan ay inaresto nga ito si Duterte noong Marso 11 at inarap doon sa International Criminal Court para sa usapin ng mga kasong kanyang kinakaharap dyan sa madugong kampanya kontra sa illegal na droga ng kanyang termino. Napakarami ninyo pong tawag sa akin at hiling ng ako'y makausap na ako ay nag-decline muna sapagkat itong pangyayaring ito ay talagang nagulat ako. So minabuti namin na suriin mabuti at aralin kung paano kami magre-respond. So, gusto ko lang sa inyong isalaysay ang totoo. Ito pong pinag-uusapan natin, itong umiikot at sinasabing transaksyon. 2018 pa ho ito nagsimula, ako pa lang ay DA at ang aming secretary ngayon ay siya ang administrator. So naisulong na ho ito, naipropose. And then napag-usapan din ito sa Senado. Nung ako ay nag-apila kung paano akong magkakaroon ng flexibility sa funds. So, we've worked with the DBM, the Department of Budget and Management, na nagbigay sa amin ng guidance kung paano magkakaroon ng modification ng funds namin. So, sinunod namin ang lahat ng mga requirements at ito ay nakapasa na bigyan kami ng Special Allotment Release Order. At nagtuloy-tuloy ang proseso hanggang sa na-acquire yung lupa. Ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report ng OWA at binusisi ng ilang technical working group na binuo rin po ng aming chairman na si Chairman Secretary Hans Kakdak na kaibigan ko. Walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. So, ito po ang katotohanan ng kwento. So, kaya ako nagugulat sa mga pangyayari. Nung 2018 pa nga lang, isinulong na ito. Kaya nung sinasabi na hindi ito bagay sa OFW, nagulat ako. Kasi this is a project that we can consider a legacy project for our OFWs. Ang lupang ito, katabing-katabi lamang katapat ng Terminal 1. It's 6,499 square meters. At makakapagtayo tayo doon ng, actually sa aming vision, paraiso nila eh. Ang nakakalungkot at nakakabigat ng dibdib, imbis na ito, papunta na tayo dun sa makita natin na mabuo ito, narito tayo, itong pinag-uusapan natin. Yung unang napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma. Na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung numero hindi na nga magkasundo kung magkano. But let me tell you, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan, ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Walang ganun ito. Because Land Bank po ang nag-assess nito. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value and it is exactly the amount that OWA paid. So, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang araw-arawin ako
nakaliwat kanan, nakausapin kayong lahat, na paulit-ulit sasabihin na may anomalya ang aking ginawa. At sana naman lang, binigyan ako ng pagkakataong makausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. So, yun po ang nangyari dito. Hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong kagandang transaksyon. Bakit namin itatago ito? Itong transaksyon na to, itong proyektong ito, gusto kong ibigay sa OFWs. Bakit po itatago ito? You're very, very transparent each step of what we have been doing. Again, may I emphasize, it started in the Senate. It's on record. And magkakatabi po kami noon. Nandun ang aming bagong administrator, P.Y. Kaunan, former Undersecretary Tonet Aliones, and OIC Yusek Hans Kapnak was there. At we had all the chances na sabihin lahat itong nagiging alingas-ngas ngayon. So, ipagpaumanhin nyo, katulad ng binanggit ko kanina, hindi po ako nakapagsalita kaagad. Simply because I was shocked. Because when we parted ways, napakaayos naman. So, nagulat na lang po talaga ako na gano'n ang nangyari. As I hope all the questions you have in mind ay nasasagot na ng aking narrative ngayon. Because alam ko naman po yung mga nasa isip niyo. Kaya minabuti na namin na on this day, ito po yung kwento. Ito po ang kwento ng nangyari dyan. And one more thing, there's an issue na ito daw binili namin na hindi raw pwedeng tayuan. Sapagkat napakalapit sa... Meron ho kaming permit sa CAAP. Meron permit sa CAAP. Taxes, hindi po kami ang nagbabayad ng taxes nito. Hindi ho kami. So, lahat ng mga kwento tungkol dyan, I am totally shocked at all the accusations. But again, I would like to emphasize, nung dinala po namin to sa board at kami po ay binusisi, we were scrutinized. The technical working group came up with a report na sinunod lahat. Sinunod pong lahat. Kaya hindi ko maintindihan sa bakit itinawag na ganon. Again, sa mga OFWs, palagay ko ang pinakamalaki kong pagkakamali nung minsan po kami ang binilin po kasi sa akin lagi ay alagaan kayo. At nung po ako ay nasa show business, hindi po maramot ang pagkakataon na kami ay itrato laging VIP. At kung paano yung karanasan na yan, yun ang gusto ko maranasan ng mga OFWs. Hindi naging sapat sa akin na tawagin lang kayong bagong bayani. Gusto kong maramdaman nyo kung ano ang VIP. Kaya, araw-araw po akong nagtatrabaho para maramdaman nyo po yun. Hindi ko kayo pinagtaksilan, hindi ko kayo tinalikuran. Ito lang ay ginawa ko dahil gusto kong isakabuhay ninyo kung ano ang tunay na pagmamahal sa OFW. Sana meron na kayo nito. Sana meron na kayo nito. Sa aking puso kasi mas mahalaga kung ano yung mapaparanas namin sa inyo. Hindi yung napapanood nyo kaming ganito. So sa lahat ng OFWs, namimiss ko yung mga kinukulit-kulit nyo ako rito para humingi ng tulong. Kahit madalas ang kulit, naging buhay ko na yan eh. Sana lang nabuo namin ito para sa inyo. Thank you very much.
The question also from the Filipino people is what will happen to the 1.4 billion and the house, the halfway house? What will happen? Nasa sa Kanila na? Nasa gobyerno na? because the land is already under the name of the Republic of the Philippines. Kaya nga po nag-iisip kami saan, hindi naman ho yan nakapangalan sa akin. Nakapangalan yan sa Republic of the Philippines. It's not even sa OWA. So, kung ano rin ang, uulitin ko uli, kung ano yung presyo, kung ano yung assessment ng Land Bank, na 1.415 yata, yun ang ibinayan. Eksakto. Ayan. I think it's better. So I guess I believe I've Sir, yung unang question nila is about dun sa hindi pag-approve ng Board of Trustees. Pero nabanggit nyo, 2018 pa lang alam na nila. Well, again, I would just like to repeat that for today, Mr. Ignacio just wanted to air everything in his heart. Maybe for the other questions, maybe one day we'll hear that further, but that day is not today. But just to clarify lang po, dumaan po ito sa board. Again, for further questions that will come another day at the right time. But for now, Mr. Ignacio is able to air his side, to air what's in his heart, and that's the most important thing for me. Okay? Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Marami pong salamat sa inyo. Thank you very much. Thank you. Mhm.